Kung ayaw niyang tanungin, I think hindi talaga siya bagay sa public office. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. As a last point, Madam Chair, this is public funds. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Piko na si Inday. Baka ilang araw. Tinatanong lang siya tungkol sa pagkakagastusan ng kanyang proposed 2.37 billion po. May libro pala na niyang sinulat si Inday, Mr. Maravillas. May libro. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Opinyon, balat at paglalantad sa katotohanan. What you see is what you get. Unisan. Siya for distribution sa mga kabataan, Isang Kaibigan ang titulo. Malamang may patama ito sa ating Pangulong Bongbong. Pagkatapos yung libro, babudgetan ng 10 million galing sa taxes ng ating mamamayang Pilipino. Tama ba yun? Guilty kasi siya, mga kababayan. Kasi pagdating sa West Philippine Sea, no comment, pero hindi man yun ang topic doon. Umusok na naman, mga kababayan, si Inday. Sana niya, Mr. Maravillas, umusok sa budget hearing ng Office of the Vice President sa Senado. Tinatanong lang siya tungkol sa pagkakagastusan ng kanyang proposed 2.37 billion po. Kung ano-ano na po yung pinagsasabi ni Inday. High blood kay Senator Risa Ontiveros. Kung saan-saan napunta po yung topic ni Inday. Pero maganda ito. Sabi ko nga sa inyo, mas maganda na daldal ng daldal si Inday na kung ano-ano kasi lalo nating nakikilala yung kanyang pagkatao. Lalo na nakakapag-isip yung ating mga mamamayang Pilipino na dati boboto sana sa kanya sa 2028 elections. Ngayon, malamang milyon yung matuturn off uli. Yung nakapanood nito, i-viral po ninyong i-viral, mga Marcos loyalist, yung mga topics natin kay Inday. Malamang lalong dumaos-dos. Yung trust ratings ni Inday, matapos na mapanood, mga kababayan, itong Senate hearing para sa budget ni Inday for 2025, nagtatanong lang naman po si Risa Ontiveros. Wala man siyang mali siya kung ano-ano na po yung pinagsasabi ni Inday. Sabi nga niyan, dito sa amin, tinamo-tamo. Pati yung paghingi ni Risa Ontiveros during the election noong panahon ng support doon sa Davao, na-mention po ni Inday. Out of topic po. Buti hindi po in out of order ni Grace po. Pero maski si Grace po, parang hindi nagustuhan, mga kababayan. Siya yung presiding officer, Chairman Committee on Finance kasi, mga kababayan, sa Senado. Tensyonado po, mga kababayan, yung budget hearing kanina. And I think tama yung punto ni Risa Ontiveros, mga kababayan. Yung mga pinaghihingi na budget ni Inday po at mga programa na ini-implement ng Office of the Vice President, tulad ng ating sinabi noong last week, duplication man lang po ng DOH, programa ng DSWD, duplication po. Kaya tama yung puntos po ni Senator Risa Ontiveros at yung ikinapiko ni Inday, mga kababayan, nang itanong ni Risa yung tungkol sa i-distribute na libro ng budget po, 10 million pesos. Tinanong ni Risa, ano ba niya yung content niya? Napikon, mga kababayan, si Inday. Ayaw niyang sagutin ng diretso. Ayan po, mga kababayan. Sabi dito sa balita ng Impact Leadership, this is an example of politicizing the budget hearing. Yun ang sinabi ni Inday. Pinopolitika daw. Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros questioned Vice President Sara Duterte's behavior during the Senate Committee on Finance.
briefing on the proposed 2025 budget for the Office of the Vice President. During the briefing, Duterte accused Hontiveros of politicizing the proceedings by inquiring about the details of a 10 million budget item related sa inyo. Yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. To the book, Isang Kaibigan, authored by Duterte. May libro pala na niyang sinulat si Inday, Mr. Maravillas. May libro siya for distribution sa mga kabataan. Isang Kaibigan ang titulo. Malamang may patama ito sa ating Pangulong Bongbong. Pagkatapos yung libro, babadgetan ng 10 million galing sa taxes ng ating mamamayang Pilipino. Tama ba yun? Pampolitika nga. Bakit may ganon? Tinatanong si Inday, ano ba yung content niya? Sabi ni Inday, sagot ni Inday, magbigay na lang niya ako ng Ayaw niyang ikwento. Bigyan na lang niya kita ng kopya. Nagkainitan yung dalawa po. So sabi diyan, Hontiveros sought clarification on the book's content and the number of copies the government plans to purchase and distribute. May punto naman po siya, no? Tama naman po si Risa kasi unang-una, buti kung pera lang niya yan, 10 million, pera niya, i-distribute niya, walang problema. Kaya lang, sagot ng gobyerno. Di ba? So, kailangan, ano yung pakinabang ng ating mga mamamayang Pilipino, ng mga kabataan sa librong siya yung nagsulat tungkol sa kaibigan? Bakit kailangan bilhin siya ng gobyerno? Ano yung pakinabang ng ating mga kabataan? Yun naman lang ang gustong malaman po ni Risa Hontiveros. So, tama naman, legit yung tanong. Nai-blood po si Inday?
Pero sabi ko nga, mabuti naman na ganun yung behavior niya para lalo siyang makilala ng mga mamamayang Pilipino kung qualified nga siya na tumakbo for 2028 presidential election. Di ba? So sabi diyan, Duterte claimed that Hontiveros' concern is stemmed from her name being prominently featured in the book, which could potentially influence voters. However, Hontiveros, emphasized that her inquiries were straightforward and found it perplexing that such a basic question had caused significant debate. Nagtantrums ka agad po si Inday. Tinatanong lang. Kung ayaw niyang tanungin, I think hindi talaga siya bagay sa public office. Magpribado siya kasi masyadong bossing yung kanyang dating. Ayaw ng tinatanong. Ang gusto niya, yung mga tanong na friendly questions. Tulad ng mga kaalyado niya, galing kay Bato, galing kay Bungo. Pero yung galing kay Risa Hontiveros, allergic siyang sagutin. Nai-blood agad. Yan sabi ni Inday. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung mga pangalan, at yung pangalan ko ay nagkalat doon kung saan man ibibigay yung libro. Malabo. Malayo mga kababayan, yung sagot ni Inday. Kung dito sa amin, ang tawag niyan, balagbag magsimbag. Madaling sabi, barumbada. Magsagot-sagot mga kababayan si Inday, talagang hindi po mana sa tatay, hindi napanlaki ng tama, walang manners. Maayos naman yung pagtatanong ni Risa Hontiveros, hindi niya masagot ng maayos, kundi pabalagbag, pangbarumbada po. Away agad mga kababayan yung gustong mangyari ni Inday, kung pwede pa sa ng gigil na siguro si Inday. Sabi po ni Risa Hontiveros, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang BP ang nabanggit ng salitang boboto o nagbanggit niya. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking. Wala man talaga, kahit pakinggan po ninyo. Si Inday po is putting words into the mouths of other people. Putting words, harap-harapan, naglalagay siya ng mga salita na hindi man sinasabi ng tao, hindi man sinasabi yun ni Risa. Mamaya i-play ko sa inyo yung sagutan ng dalawa. Wala mang ganun sinabi si Risa. Siya yung nagsasabi ng ganun. Kaya po, pag may narinig kayo na mga kwento ni Inday, huwag kayong maniwala. Kasi, yun imagination niya. Yung iniisip niya na duda, sinasabi niya yon at inaakusa niya doon sa kausap niya. Lalo na po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya magduda na kayo yung mga statement sa press ko ni Inday. Malamang yung nasa isip niya lang yon. Kung sa Bicol po, tinooman man lang niya. Ano yan sa Tagalog na tinoom lang niya? Inisip lang niya yon. Tapos, yung inisip niya, yung duda niya, sa isang tao, kahit mali, hindi man totoo, hindi man iniisip, hindi man sinasabi ng kung sino, yon ang inaakusa niya. Yun ang nangyari ngayon po sa Senate hearing. Kaya sabi po ni Risa Hontiveros, hindi ko ma-imagine, we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million item, 10 million peso item. Na itinatanong ko lang, simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilhin ng gobyerno sa halagang 10 million at i-distribute? Yan man lang yung tanong, mga kababayan ni Risa Hontiveros, kung ano-ano na po yung pinagsasabi ni Inday. Wala na sa agenda, wala na sa topic. Tapos ito pa, sabi ni Inday, gusto nyo i-discuss natin yung West Philippine Sea? Vice President Sara Duterte expressed her willingness to discuss
issues such as the West Philippine Sea, emphasizing that she does not pretend or sugarcoat her views. Duterte made this comment after Senator Alan Peter Cayetano highlighted the importance of being cordial during the Senate Committee on Finance briefing on the proposed 2025 budget of the Office of the Vice President. Duterte stated that while she is cordial in her dealings, particularly her approach to international diplomatic relations, she remains straightforward in her communication. I am very cordial anya when it comes to international diplomatic relations. Gusto nyo, i-discuss natin yung West Philippine Sea? Ba't hindi kasi ako plastic na tao? Alaman yun sa topic. Budgetary nga. Para sa kanyang iniinging pondo sa Office of the Vice President, napunta doon. Guilty kasi siya, mga kababayan. Kasi pagdating sa West Philippine Sea, no comment, pero hindi man yun ang topic doon. Kaya hindi man dapat yun, binobrought out ni Inday sa discussion. Out of order. Pakinggan natin, mga kababayan, panoorin natin kung paano mag-tantrum si Inday. O ito po, published by ko na to, by Inquirer.net, pero courtesy ng Senate of the Philippines. Live, Senate Committee on Finance. Committee on Finance, Subcommittee 8. Ayan po, panoorin natin po. Nakakatawa ito, na nakaka-high blood. Amy, but then she doesn't really. Okay, then Senator Risa is now recognized. She's just catching her breath because she came from two other obligations. One is the Commission on Appointments and another hearing. Thank you. Salamat po, Chair, at magandang hapon po sa lahat, mga kasama ko sa Senado at yung OVP family. Dalawang tanong lang po, Chair, para ngayong araw. Una po, I note that a huge chunk of the OVP's 2025 operations budget, 1.909 billion pesos, will be used for the delivery of socio-economic programs, such as one medical and burial assistance program. This supplements other healthcare programs of the government to assist indigent individuals and families. For 2025, 771.445 million will be allocated for the program. Sa loob niyan, 600 million pesos for medical assistance and 101.4 million for burial assistance, which are, Madam Chair, very similar to the medical assistance to indigent or financially incapacitated patients program o MAIF-IP of the DOH and DSWDs, Assistance for Individuals in Crisis Situations or AICS. Pangalawa, disaster operations, which aims to provide relief goods duplication lang po, ibig sabihin yan, not commonly reached parehas by other ng programa agencies. ng para doon 101.644 million pesos, and is also similar doon naman sa disaster risk management program of the DSWD. Third, relief for individuals in crisis and emergencies, o providing food boxes or food items kinopya lang ninday sa programa ng mga agencies po for OVP's other services. So 50 million pesos, which is also similar para magka-budget to DSWD's AICS. And last, magnegosyo taday, livelihood assistance for those with entrepreneurial skills, 150 million pesos, which is also similar to DOLE's naman, Integrated Livelihood Program o DLIP. So, ang tanong ko po dito, Madam Chair, anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? May ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Thank you. Noong ako po ay nangampanya, 3 lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At 3, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa Office of the Vice President, tiningnan po namin ang mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan
Una-una po, ang lagi po naming natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently, sa tali ng mga requests, no? Yes, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions. Pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming natatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Salamat, VP, Madam Chair. Sabi nga ng VP, Madam Chair, libre na yung public school, libre na rin yung higher education, bagamat ni-note nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Kaya nga kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga katulad na programs. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa doon na lang sa mga line agencies natin, tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive yan department. Ang hindi nagustuhan yata ni Inday. Hiwalay, pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man, at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Kailangan siguro itanong yung kay Gatchalian pag mag-hearing sa budget ng DSWD, kasi inaakusa ni Inday, pinopolitika sila ng DSWD, hindi binibigyan ng tulong pag recommended po ng Office of the Vice President, kasi sabi ni Inday, kalabanan niya yan. May ganun sinasabi yung mga taga-DSWD na pag galing sa Office of the Vice President ang recommendation, talagang arap-arapan na sasabihin, huwag bigyan yan kasi kalaban yan. Secretary Rex Gatchalian, sinisiraan yung opisina po ninyo, Ninday. Masama yung sinasabi ni Inday na pinopolitika ninyo. Pag galing sa kanila yung recommendation, hindi ninyo tutulungan. Kasi sinabi daw kalaban. So kailangan ipaliwanag po ninyo yan
kung totoo o baka gawa-gawa lang po ni Inday. Mahilig sila mag-invento ng kwento. Ituloy natin mga kababayan. Salamat VP, Madam Chair. Wini-welcome ko yung sinabi nila na the VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Medyo nagitla ako nung sinabing minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AIX, ang feedback ay kalaban niyan. Dahil Madam Chair, I believe tayo sa Kongreso when we appropriate the budget, merong implicit na assumption tayo doon na pagkatapos, in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay presumption of regularity, ina-expect natin sa lahat ng members ng executive, lalo na when they are working together. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, wini-welcome ko yung sinabi ni VP na they would leave it to the discretion of the members of Congress, and tayo naman ay hindi tayo bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa tamang standards above partisan politics. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other tatanggalin offices in the executive. Tatanggalin ni Risa, kaya galit si Inday. Ngayon, Madam Chair, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, 1 Million Learners Entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin? Ito na yung pagka-high blood. Mga kababayan, nag-freeze lang siya. Dito na mga kababayan, high blood siya, no? Si Inday, kung ano-ano na yung pinagsabi. Or tungkol sa librong ito. Here, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Malayo na yung sinasabi dyan ni Inday. Politika na. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. Out of topic na po siya. Niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Malayo na sa Madam topic po. Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question. I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So, I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas. Wala sa sa topic taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang
fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong, tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of the Senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Do you have Madam Chair? Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, hindi naturuan ng good manners talaga. Si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya. Out of topic na naman po. Pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao. Malayo sa issue? Hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Wala sa agenda po. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag
sa ugaling ganito? With due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really. I understand there's history among all of us here, but I think that we should really stick to the budget. And I think this is just being very objective. I would like to ask also, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is. But maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba yung libro na yan. But tell me, is it for good manners and right conduct? That's fine. Is it science? Is it history? So maybe just a general one, so we can just answer it. Because I understand that every office will have its own advocacy and initiative. So, but then, I don't think it's also wrong for us to be curious what it is about. So just a general one. Any of the undersecretaries can tell me what the topic of the book is? Is it history? What is it? Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Okay. Then that's for the record. It's about friendship. Madam Chair, just a last point. Okay. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati na walang kinalaman sa tanong ko. Just for the record, as a last point, Madam Chair, this is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Okay. For the record, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. But I understand the emotion is high. But let's continue on. If you have any more questions, Senator Risa, we will... Those are just my 2 questions, Madam Chair. Maraming salamat po. Thank you. So, nakita na po ninyo na, panood ninyo kung anong klaseng pag-ugali, mga kababayan, si Inday. Nasa sa inyo na kung iboboto ninyo siya pag tumakbo na Pangulo sa 2028 elections. Karapat dapat ba siya, mga kababayan? Ang isang tulad ni Inday ang pag-ugali. Tama ba? That is for you to decide.